So, good day mga ka-TG. It's me again, Nelcaps PBC Tigan. So, ito pala yung personal unit ko na ER15 Viper. So, ganito siya kahaba, no? So, malapit na siyang mag 1 meter. So, ganyan. Malapit na siyang mag 1 meter. Then, ang height ko pala is 5'6". So, ito lang yung itsura niya. So, di magazine na po siya. With magazine. Then, magbigay lang ako ng kunting tips about sa pumapalyang unit. So, first, kapag okay yung setup mo sa unit mo, kapag okay, walang problema ang setup mo. And then, asa mga baguhan lang to, no? Kasi may mga baguhan talaga na hindi pa nila alam yung... Kasi may iba kasi na paggawa nila ng chamber, pumuputok siya. Okay siya, pumuputok. Chamber lang yan. Tinatry nila kung pumuputok pa. Okay siya, pumuputok. Pero pag buo na nila sa unit, nilagyan na nila ng bolt action. So, okay na, buo na. So, hindi na siya pumuputok. Pumuputok man siya, pero parang lang singaw ba? Muna na lang bitaw. So, ganyan lang yung putok niya. So, may dahilan po dyan. Okay yung chamber ng sit up ng chamber mo, pero pag assemble mo na ng unit, okay na. So, hindi na siya pumuputok. So, ang dahilan po niyan is yung bolt action niya. Kasi yung bolt action, kapag maliit yung nilalagay natin sa ilalim, yung tube, pag maliit yung ilagay natin na tube, baka 8mm lang ilagay nyo or 6mm lang, so hindi talaga puputok yan. Dapat na 10mm pataas yung lagay nyo na tube para sisingaw talaga diretso sa X-house ng ating unit. Like press prayer nito, may singawan siya. So, MP Julien lang kasi bala nito, so, kaya medyo siya malakas ang tunog. So, yun lang, no. Ang isa sa dahilan dyan na bakit ayaw pumutok pagbuo sa unit, pumutok naman siya sa chamber pa lang. Ang dahilan yan is yung bolt action mo. So, yung bolt action mo talaga is maliit. Yung butas, yung tube na nilagay mo, baka 8mm lang below. So, dapat talaga na 10mm below. Yung chrome pipe, ganyan kadlaki yung butas dapat na may ilalagay dapat nata. Then, sa akin kasi, hindi po ako naglagay ng tube. So, kung ano yung kung ano yung pareha nito, kung ano yung bolt action ko plus 1/2 PVC pipe. So, nilagyan ko lang ng stopper yan sa dulo para hindi siya pumasok dito sa chamber natin. Para pagtulak mo is pupunta siya doon sa stopper ng ating barrel. So, hindi siya atras yung bala. So, may stopper ako nilagay dyan. So, may video naman ako sa isang video, previous video ko na kung ano yung itsura ng ginagawa ko na pwede siya sa 8mm, pwede siya sa MP Julien na bala. So, yan, no. Ang unang dahilan talaga yan is maliit yung tube na nilagay niyo sa bolt action. Kaya hindi siya pumutok. At isa naman, yung check valve nyo baka di po baka mali yung pagkagawa ba yung check valve. Pero kung yun na sinabi ko na okay yung chamber mo, pumutok siya. So with check valve naman yan. So pumutok siya. So yun sa talaga bolt action. At saka isa naman dahilan dyan is yung pagtimpla ng ng karayom sa sirens. Yan po. Kasi yung pag
wala siyang butas, hindi talaga puputok kasi hindi lalabas yung butin. So, sika na ano natin, no? Na bigyan natin tips about sa pumapalyang unit. So, yon kung buo naman ng yung unit nyo, buo na, okay na. Pumuputok na siya buo. So, then, may time na, kasi itong video na to is para po sa mga baguhan, no? Yung hindi familiar about sa Tuygan. Kasi may mga buyer tayo na hindi familiar about sa Tuygan, yung PVC Tuygan butin powered. So may mga buyers tayo na hindi familiar pa about sa mga ganyan ba. So unahin natin sa trigger, pag sira na ba ang trigger. So ang dahilan ganitong nito. Ang malalaman mo na sira na yung trigger is yung pagkarga mo ng butin, tapos pag-click mo, makatatlo pa kang kalabit or 4-5. So diyan pa siya puputok. So ang dahilan talaga diyan is trigger. Then hindi talaga pag kasa mo naman, tapos ganyan, hindi na talaga puputok. Trigger na po yan. Basta magpalya-palya na siya. Trigger na po yan. Magbago ka na ng trigger. So yan lang talaga yung saan na ba tawag nun? Timailhan eh. Sign na sira na yung ano mo. Na sira naman yung trigger mo. So ang nilagay kasi natin ng mga unit natin is cricket igniter lang. So, tulad nito, cricket igniter lang po ito. Tapos, yung housing na nilagay ko is yung sa cricket na lighter lang din para magka-swak sila ng cricket igniter natin. So, cricket igniter yung tawag namin nito kasi pang cricket, pang ano naman ito, pang lighter na igniter. And then, isa naman, so, dito naman sa pangatlo, no? Itong sirens. Pumuputok yung unit mo. So, yung sign na medyo sira na yung sirens mo. Pumuputok yung unit mo pero medyo mahina. Mahina talaga. Medyo mahina lang siya. Hindi siya malakas. Parang ang lakas ng unit mo is iba talaga. So, isa ang dahilan dyan na sira na yung sirens mo. May may remedyo naman about sa bara-bara lang ng sirens. Ganito pakita ko sa inyo. So ganito yan. Pag nabarahan na yung sirens mo, wala nang lalabas na butin. So kasi madidinig mo ito na magkakaga siya ng butin kasi may ganyan siya. Pero pag wala na talaga, tapos pag putok mo, mahina na. So, ang dahilan yan, baka nagbara na yung sirens mo. So, dapat ganyan yung buga niya. Pag nagbabara naman, wala nang bumubugang butin, ibaliktad nyo ng sirens, ipasok mo sa putin kanister, yung karayom ilagay mo sa butas, ipasok mo sa butas at i-press mo para mawala yung bara. So yan lang. Pero pag hindi na talaga, baka nayupi na yung dulo, so medyo mataas pa naman to, pwede niyong putulin. Pero pag wala na, hindi nyo na talaga, hindi nyo na natimpla sa chamber. So ang gagawin nyo yan, magbili na lang kayo ng sirens at mag-replace na kayo. So, mag-replace na kayo ng sirens, no? Pag di na makaya sa ganyan-ganyan. So, yan lang, no? Ang tips natin about sa pumapalyang unit. Kasi may mga nagbabalak pa lang na gumagawa at may gumagawa na rin na hindi pumuputok. So, yan lang yung mabibigay kong konting tips sa inyo.
Kasi diyan naman ako galing. Yung palaging nagtatanong ba kasi yun nga, pag try mo sa unit mo na hindi pa buo, yung wala pang bolt action, okay naman. Pumuputok naman. Pag buo ng yung unit, may bolt action na, kompleto na, hindi na siya pumuputok. Pumuputok man pero mahina. So yan lang pa yung dahilan. Bolt action niya, maliit yung butas. So dapat talaga na malaki na yung singaw ng butin pupuntang exhaust is maganda yung daloy. O yan lang no. Sana nakabigay tayo ng konting tulong sa ating mga nagbabalak pa lang na gumagawa at mga gumagawa na pero ano tawag niyan? Hindi pumuputok yung unit nila. Palyado, yung mga ganyan ba. So yan lang. So yan lang siguro. At ano pa? Dito naman tayo sa pagkasing compare about sa toy gun, PVC toy gun, butin powered at saka air gun. So kadalasan talaga sa air gun mga sir, sa PVC toy gun, butin powered. So yung kaya niyang abutin sa bala, nasa mga 50 plus 50 to 100 meters ganyan. Pero yung pwedeng patamaan dyan, yung tumaan 20, medyo mahirap na yung 20 meters, no? 15, okay. Yan, 15. 15 below, kaya po yan patamaan ng, okay po yan patamaan. Pero 20, medyo mahirap na yan kasi malayo na talaga yan. Then, kung i-compare niyo yung PVC toy gun, butin powered, saka air gun, ang layo po ng diferensya. Kaya doon sa may mga air gun na may diyan na nakapunta dito sa nakapunta sa mga grupo ng PVC toy gun butin powered. So, wag na lang kayo magtaka na bakit mahina. So, hindi naman siya talagang mahina. Yung lang, yung lipad ng bala ba, paiba-iba. Kasi yung natin, tube, hindi po siya pang air gun talaga. Is lang siya, smooth lang yung tube niya. Wala siyang groove na pwedeng accurate sa bala. So yung bala natin is bulitas din. So paiba-iba talaga yung tama ng bala. So wag nating sabihin na maka one hole tayo sa 15 meters, no? Hindi po yan maka one hole sa 15 meters. So iba-iba may mga 1/2 ends yung layo, may 1 ends yung layo, ganyan ba? So kaya yan po yung sinasabi ko talaga sa mga mga video ko na wag talagang i-compare yung PVC toy gun butin powered at saka air gun na real air gun tulad ng mga PCP, CO2, ganyan. Wag natin i-compare kasi iba talaga yon sa PVC toy gun. So yan lang mga ka-TJ. This is Neil Caps PVC toy gun. Your Tagan Mika. Yan lang, sana makatulong.